Napansin mo na ba kung paano madalas ituro ng buhay ang pinakamahahalagang aral nito sa mga sandaling hindi naman natin hiniling? Gumugugol tayo ng maraming taon sa paggawa ng mga plano, pagtatakda ng mga layunin at pag-iisip kung paano dapat umunlad ang ating kinabukasan. Sinasabi natin sa ating sarili na darating ang kaligayahan kapag naabot natin ang isang partikular na tagumpay, kumita ng sapat na pera, matagpuan ang tamang tao, o marating ang destinasyong matagal na nating hinahabol. Ngunit kapag narating na natin ito, madalas na hindi tumatagal ang kasiyahang ating inaasahan. Isa sa pinakamahalagang aral sa buhay ay ito. Ang kaligayahan ay hindi isang destinasyon, ito ay paraan ng paglalakbay. Maraming tao ang ginugugol ang kanilang buhay sa paghihintay. Naghihintay ng mas magandang sitwasyon, naghihintay ng motibasyon, naghihintay ng kumpiyansa, naghihintay ng perpektong pagkakataon. Ngunit hindi tumitigil ang buhay habang tayo ay naghihintay. Lumilipas ang mga araw, nagbabago ang mga panahon, patuloy na umuusad ang oras, handa man tayo o hindi. Ang totoo, walang perpektong pagkakataon. Ang mga taong nakakamit ng mga makabuluhang bagay ay hindi palaging pinakamatalino, pinakamalakas o pinakatalented. Kadalasan, sila lamang ang mga taong nagsimula kahit hindi pa nila nararamdamang handa sila. Isa pang aral na itinuturo ng buhay ay hindi dapat katakutan ang pagkabigo. Bawat matagumpay na tao ay may kasaysayan ng mga pagkakamali, pagkadismaya at mga pagsubok. Ang kaibahan lamang ay hindi nila hinayaang ang kanilang pagkabigo ang magtakda kung sino sila. Ang pagkabigo ay impormasyon. Ipinapakita nito kung ano ang hindi gumagana. Inilalantad nito ang mga kahinaang kailangan nating palakasin. At itinuturo nito ang mga aral na kadalasang hindi kayang ituro ng tagumpay. Ang isang binhi ay kailangang mabasag bago maging isang puno. Sa parehong paraan, marami sa ating pinakamalalaking pagbabago ay nagsisimula sa mga karanasang sa una ay parang pagkatalo. Itinuturo rin ng buhay ang kahalagahan ng pananaw. Dalawang tao ang maaaring makaranas ng parehong unos, ngunit magdala ng magkaibang kwento pagkatapos nito. Ang isa ay maaalala lamang ang sakit. Ang isa naman ay maaalala ang lakas na natuklasan niya sa kanyang sarili. Mahalaga ang mga pangyayari sa ating buhay, ngunit mas mahalaga kung paano natin ito tinitingnan. Ang paraan ng ating pag-unawa sa mga pangyayari ang humuhubog sa kalidad ng ating buhay. Maaaring hindi natin kontrolado ang lahat ng nangyayari sa atin, ngunit palagi tayong may kapangyarihang pumili kung paano tayo tutugon. Isa pang katotohanan, ninakaw ng paghahambing ang ating kasiyahan. Sa mundong konektado ng social media, madaling isipin na mas mabilis umunlad ang iba, mas marami silang nakakamit at mas maganda ang kanilang buhay. Ngunit madalas nating nakakalimutan na ikinukumpara natin ang ating totoong buhay sa pinakamagagandang bahagi lamang ng buhay ng iba. Bawat tao ay may laban na bihira nilang ibahagi. Bawat ngitiya ay may nakatagong kwento. Bawat tagumpay ay may kasamang mga sakripisyong hindi nakikita ng iba. Ang iyong paglalakbay ay para sa iyo lamang kapag tumigil ka sa pakikipagkumpetensya sa iba at nagsimulang pagbutihin ang iyong sarili. Mas gumagaan ang buhay. Ipinapakita rin ng buhay na mas mahalaga ang mga relasyon kaysa sa mga ari-arian. Maraming tao ang naghahabol ng mas malaking bahay, mas bagong sasakyan at mas malaking ipon sa bangko dahil iniisip nilang ito ang magbibigay ng pangmatagalang kasiyahan. Bagamat mahalaga ang seguridad sa pananalapi, napakaraming tao na nakarating na sa tuktok ang natuklasang walang saysay ang tagumpay kung wala kang makabuluhang relasyon sa iba. Pagkalipas ng maraming taon, hindi maaalala ng mga tao ang tatak ng iyong telepono o laki ng iyong sweldo. Ang maaalala nila ay kung paano mo sila pinakitunguhan. Maaalala nila ang iyong kabaitan, ang iyong katapatan, ang iyong pagiging mapagbigay,
at ang iyong presensya sa kanilang buhay. Kadalasan, ang kalidad ng iyong mga relasyon ang nagtatakda ng kalidad ng iyong buhay. Isa sa pinakamahirap tanggapin na aral ay hindi lahat ay nakatakdang manatili. Nagbabago ang mga tao, nagbabago ang mga sitwasyon, dumarating at umaalis ang mga pagkakataon. May mga pagkakaibigang nagwawakas. May mga pangarap na nag-iiba ng direksyon. May mga kabanata ng buhay na nagsasara ng walang paliwanag. Kadalasan, ang ating pagdurusa ay hindi dahil sa pagbabago mismo, kundi dahil sa ating pagtutol dito. Mas nagiging magaan ang buhay kapag natututo tayong pahalagahan ang mga bagay habang naririyan pa sila at bitawan ng mga ito kapag oras na. Ang pagiging pansamantala ng buhay ay hindi kahinaan ito. Ito mismo ang dahilan kung bakit ito napakahalaga. Pag-isipan mo, kung walang katapusan ang oras, magiging mahalaga pa kaya ang bawat sandali? Magiging espesyal pa kaya ang bawat paglubog ng araw? Magiging mahalaga pa kaya ang pag-ibig? Magiging makabuluhan pa kaya ang araw na ito? Ang katotohanang pansamantala lamang ang buhay ang nagbibigay rito ng tunay na kahulugan. Isa pang mahalagang aral, ang tapang ay hindi kawalan ng takot. Lahat tayo ay natatakot. Ang kaibahan lamang ay kumikilos ang matatapang kahit may takot. Palaging sasabihin ng takot na manatili ka sa iyong komportableng lugar. Ngunit ang paglago ay nangangailangan ng hindi komportableng mga hakbang. Ang bawat makabuluhang tagumpay ay nasa kabilang panig ng kawalan ng katiyakan. Ang mga pag-uusap na iniiwasan mo, ang mga panganib na hindi mo sinubukan, at ang mga pangarap na ipinagpaliban mo ay kadalasang nagiging pinakamalalaking pagsisisi sa bandang huli. Maraming tao ang tumatanda na hindi nagsisisi sa kanilang mga pagkabigo, kundi sa mga pagkakataong hindi nila sinubukan. Itinuturo rin ng buhay ang pagpapakumbaba. Gaano man tayo katagumpay, palaging may higit pang dapat matutunan. Ang tunay na marurunong ay yaong nauunawaan kung gaano pa karami ang hindi nila alam. Pinananatili tayo ng pagpapakumbaba na bukas sa pagkatuto. Tinutulungan tayong lumago. At ipinapaalala nito na bawat taong nakikilala natin ay may alam na maaaring hindi pa natin alam, at marahil ito ang pinakamahalagang aral sa lahat. Hindi mo kailangang malaman agad ang lahat. Maraming tao ang naniniwalang nahuhuli sila sa buhay dahil hindi nila alam kung saan sila patungo. Ngunit ang buhay ay hindi isang tuwid na daan. Isa itong paglalakbay ng pagtuklas. Minsan, nagiging malinaw lamang ang landas kapag nagsimula na tayong maglakad. Magtiwala ka sa iyong sarili. Hindi mo kailangang makita ang buong hagdanan. Sapat na ang makita mo ang susunod na hakbang. Sa huli, kakaunti lamang ang mga taong naghahangad na sana'y mas marami silang oras na nagtrabaho, nag-alala o humingi ng pag-apruba ng iba. Kadalasan, ang nais nila ay sana'y mas minahal nila ng lubos, mas tumawa sila, mas mabilis silang nagpatawad, mas marami silang sinubukan, at mas pinahalagahan nila ang mga simpleng sandali na kalaunan ay naging pinakamahalagang alaala. Kaya habang nagpapatuloy ka sa iyong paglalakbay, tandaan mo ito. Maging mabait, maging matiyaga, patuloy na matuto, patuloy na lumago. Tanggapin ang pagkabigo bilang isang guro. Ituring ang oras bilang isang regalo. Pahalagahan ang mga tao higit sa mga material na bagay. Piliin ang tapang kaysa kaginhawahan. At huwag kalilimutan na ang iyong buhay ay sinusulat araw-araw. Gawin mong isang pahinang karapat-dapat alalahanin ang araw na ito. Bago tayo magtapos, nais kong ipaalala sa iyo na ang buhay ay hindi nasusukat sa dami ng iyong tagumpay, kundi sa mga aral na iyong natutunan, sa kabutihang iyong naibahagi, at sa mga taong iyong natulungan sa iyong paglalakbay. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag mong hayaang dito lamang ito magtapos. Isabuhay mo ang mga aral na iyong napakinggan at ibahagi mo rin ito sa iba.
Ngayon, gusto kong marinig ang iyong boses. Ano ang pinakamahalagang aral sa buhay na natutunan mo hanggang ngayon? Ibahagi ito sa comment section sa ibaba. Maaaring ang iyong karanasan ang magsilbing inspirasyon at gabay sa ibang tao. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod pa nating video tungkol sa buhay, motibasyon at personal na pag-unlad. Maraming salamat sa iyong oras at suporta. Tandaan mo, maging mabait, maging matatag, patuloy na matuto, patuloy na lumago, at higit sa lahat, pahalagahan ang bawat araw dahil ang bawat araw ay isang pagkakataong magsulat ng panibagong kabanata ng iyong buhay. Hanggang sa muli, ingatan mo ang iyong sarili at pagpalain ka nawa. Paalam at magkita-kita tayo sa susunod na video. Ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano katagal tayo nabuhay, kundi kung gaano natin binigyang kahulugan ang bawat sandaling ipinagkaloob sa atin. Hanggang sa muli.